Hello all signs. Dito tayo sa pahabol reading natin. Itong katapusan. Pasensya na kayo, nahulog yung telepono, guys. May nagte-telepono na invisible. Ayan, nais ko lang tong ating mga flashcards. Maraming salamat po kung matagal na po kayong nakasubaybay sa aking mga readings at kung bago po kayo, thank you so much din po for dropping by para manood. Private reading, tignan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description. Sa screen kung meron man po akong nailagay. Sartekeris. Katapusan. Anong mga pahabol? Ito yung pahabol or bonus reading ninyo. Checkered flag. Devil reversed. Meron ditong Leo or Capricorn energy. Hoy, pagtatapos ng isang toxic connection o kung ano mang toxicity ito, kung hindi ito relationship, no? Andito na yung you are breaking free sa addiction, obsession, or kung ano mang toxic ito, no? Unhealthy para sa'yo. Oo. Kasi checkered flag is conclusion or outcome, finale. So definitely may pagtatapos or may makukumpleto ka. Pwede rin itong milestone or something na ma-achieve mo. So congratulations for, ano ba tawag dito? Finishing the race, no? Pwedeng naabot mo na yung finish line or naabot mo na yung checkpoint. Ibig sabihin, malayo na yung narating, may progress. Pero this is final chapter eh. Ayan, marirelieve ka na. Makaka-freedom sa mga attachment na usually masama, mali, toxic. Okay? Taurus. Bonus reading mo. Pahabol reading para ngayong katapusan. Pero kahit kailan nyo po ito mapanood, Taurus, this is timeless reading. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na yung mga nakasulat sa screen or description. Summertime. Ano to? Timing to. Baka may prediction dito. Summer. Waxing quarter. The mother. Within 3 to 6 months. May timing na sinasabi rito. Pay attention ka na lang sa timing. Para dating sa mga signs, pwedeng may Cancer, may Leo, may Virgo. Or air signs. Ayan, Gemini, Libra, Aquarius. Taking action about something. Also, ito yung parang meron kang something na deadline na hinahabol. Parang grace period or deadline. So, ang target mo dito is within 3 to 6 months. Sabihin na natin. Huwag ka muna magmamadali, no? Huwag maging impulsive. May mga situation dito na kailangan adaptable ka, flexible ka. Nakaya mong mag-decide ng mabilis or mag-take action, pero hindi ito something na dapat mong madaliin or maging impulsive, wag maging padalos-dalos pa rin. Okay? So, yan. It could be pagpaplano, preparation, no? So, maganda kasi may 3 to 6 months na timing na binabanggit dito. Next, Gemini. Ito na yung bonus reading mo o reading mo parang
pahabol reading mo ngayong katapusan. Pero timeless reading to Gemini, kahit kailan mo mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na yung nakalagay sa screen or sa description. May Aries energy dito, cake. Oh, ayan celebration, party. Oh, may socializing, gathering with friends or family. Pwedeng merong something na na-achieve. Kaya siguro may pinagsi-celebrate dito. O, halimbawa, despedida, promotion, something na dapat ipagsaya O, graduation, anniversary. O, pwede may mga ganun. Wedding, prom, birthday. Or baka may nanalo dito, may mga awards, no? Kumbaga parang parang kasiyahan dahil merong na-accomplish, na-achieve. O, yung iba promotion talaga. Or parang success yung project, success yung malaki yung sales, parang expansion ng negosyo, o kumbaga nag-branch out ka, or basta meron something na milestone na na-achieve dito. Pwedeng pa despedida ito. Or nagsi-celebrate ka kasi nakuha mo yung job na gusto mo, yung promotion na gusto mo, or yung increase, raise in pay, or finally, kaya mo nang bumukod, no? Kasi ito ay pagiging financially independent, successful, ayan. O baka naman graduation din, or natanggap ka dun sa ina-applyan mo, or dito sa Pinas, or sa abroad, or sa bagong company, whatever. No? Pwedeng may Taurus, Virgo, Capricorn energy in the Aries. Cancer. Ito na yung bonus reading mo. Pahabol reading mo para sa katapusan ng month. Pero kahit kailan mo mapanood to, Cancer, this is a timeless reading. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung nakasulat sa screen or sa description. Wow! 6 of Wands. Victory. Success. Uuwi kang matagumpay. Yung iba dito may pagbabalik. Yung iba dito may halimbawa, OFW, may homecoming. Yan. Basta, ito ay isang warrior na meron siyang naging victorious siya dun sa pinanggalingan niyang crusade or pakikipaglaban, no? So, ibig sabihin, ikaw ay naging successful. Ano man itong na-achieve mo na yan or pinagdaanan mo na yan. Okay, pwede may fire sign energy dito, Aries, Leo, Sagittarius, at saka Scorpio. Yung iba sa inyo, merong malaking pagbabago kasi Phoenix ito. Rebirth, transformation ito. Yung iba dito, pagbabalik ng jowa. Iba, pagbabalik sa trabaho. Basta merong something na marirevive natigil na or nag-end na, namatay na yung bagay niya, pero parang nabuhay uli. Ganun si Phoenix Pero kumbaga yung comeback nito, comeback is real, or yung comeback niya ay mas bago na, iba na, hindi na kagaya nung dati, pwedeng upgrade na-improve na, no? So expect mo na lang mga pagbabago, transformation, meron ditong mga renewal, o baka renewal of contract, renewal of vows, or relationship, no? Rising from the ashes, eto ning nakabangon ka na uli or makakabangon ka uli Okay, halimbawa, sumadsad yung negosyo mo, sumadsad yung kabuhayan mo, yung financial mo, or yung career mo, or yung, ewan ko, basta meron ditong something na this is a new era, totally different na nag-comeback pero iba na. Alam mo yun? Kumbaga, this is the new you. Okay? The end is just the beginning. Diba? Napaka-powerful na message for you. Leo, bonus reading mo o pahabol reading mo para sa month end.
Pero kahit kailan naman ito mapanood, Leo, kasi timeless reading din ito. Okay? Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na yung mga nakasulat sa screen or description. Eight of Pentacles, Earth sign energy. Taurus, Virgo, or Capricorn. Magiging busy ka, nakikita ko. Oh, hindi lang yun. Marami akong nakikitang points dyan. Ibig sabihin, maraming clients, maraming sales, maraming orders. So, maraming tanggap na trabaho dito. Ikaw ay in demand. O, maraming mag-a-avail ng produkto mo, ng services mo. At ang nakikita ko dito something na, magpo-focus ka talaga and magiging busy ka. Yun na nakita ko. Yung iba dito magsusunog ng kilay. No, maghahabol sa deadline, magpupuyat, daming mga kailangan gawin, tapusin, aralin. Yung iba nagre-research. Okay? Nagre-review. Meron something dito na binubusisi mo, very meticulous ka about the details or minamaster mo, alam mo yun. Hot air balloon, so sabi ko nga may Taurus, Virgo, Capricorn, pero meron ding Leo energy. Hot air balloon is pag-angat, leveling up, advancement, improvement, no? Yung iba dito, magkakaroon na kayo ng freedom. Hindi ko alam kung tungkol saan tong freedom na to. No, halimbawa, freedom sa mga stress, yung iba naman dito, freedom sa, utang, bayarin, no? Pwedeng na fully paid nyo na kumpleto nyo na yung mga hinuhulugan nyo, binabayaran ninyo, or kung meron mang mga may utang sa inyo, basta merong something dito na, na yan matatapos mo na makukumpleto or ma-free mo na yung sarili mo doon. Okay? Pwedeng iba, pag-detach, detaching from something or detaching from someone or sa relationship, hindi ko alam. May pag-angat, paglipad, so baka ito ay indication ng pag-abroad. Okay? Pagsakay sa mataas, sa pagsakay ng sa travel by plane. O baka yung iba dito, literal na sumasakay kay hot air balloon, pupunta kayo sa mataas na lugar. Advancement yan kasi kung tumataas yung lugar, may sabihin, umaangat ka nagle-level up ka, diba? Ascension. So, yun na nakikita ko, it's a leveling up card. Whether sa relationship mo yan, sa career mo, or whatever. Okay? Next, Virgo. Bonus reading mo or pahabol reading mo para ngayong month end. Pero kahit lumipas yung mga panahong sinabi ko, valid pa rin tong reading dito. Mag-expire kasi timeless reading din to, Virgo. Kagaya ng lahat ng mga readings ko rito. Kung interesado ka sa private reading ko, Virgo, tingnan mo yung mga nakasulat sa screen or sa description. Meron ka ditong Page of Wands, reversed position. Pwedeng Aries, Leo, Sagittarius energy yan. Kung meron mang mga ganyang signs ka ma-encounter dito or energies. Meron ding Gemini, Libra, Aquarius, no? So fire and the air signs. Person of air. Oh, kung negative to, pwedeng you could be dealing with the person daw who is, self-absorbed, or cold, may pagka-cruel, or controlling, sarcastic, or masyadong critical, ayan. Depende. Pero kung upright naman siya, kung positive energy siya, someone who is naman, wise, rational, kumbaga nasa katwiran tong tao na to, tama lang, hindi siya biased, no? Or analytical siya, matalino, mabilis, alam mo na, this is an intelligent person na makakadaupang palad mo, o whether these are your qualities or energies na
na ini-emit mo ngayon o yung qualities ng person na nakaka-deal mo, no? Itong month end. Pero nakikita ko dito is pwedeng misunderstanding, miscommunication, delays when it comes sa mga hinihintay na communication, like phone calls, emails, or mga parcels, deliveries. Basta merong mga delay dito. Or it could be disappointing news or bad news, sabihin na natin. Okay? So, you could use the advice of a teacher, a lawyer, surgeon, journalist, or chef. Or pwedeng ganun yung profession mo. Or meron kang person na nakaka-deal na ganun yung professions nila. Okay? Libra. Bonus reading mo, pahabol reading mo ngayong month end. Pero kahit lumipas yung mga binanggit kong timing na yan, dito mag-expire, valid pa rin tong reading ko kasi timeless reading ito, Libra. Kagaya ng mga readings ko, lahat dito timeless. Interesado ka sa private reading ko, Libra, tingnan mo yung mga nakasulat sa screen or sa description. Okay, may sub-pentacles ka rito. Kabuk burning. Okay, pwede may earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, at isa pang Libra, or baka naman ikaw to. So, may mga pagbabago with the number 5. Sabihin na natin, Libra, may mga dapat baguhin, or mga hindi mo ina-expect na pagbabago. Mukhang hindi maganda yung, prospect pagdating sa business, sa pera. Parang hindi ito, sa tingin ko, hindi ito ganun ka-successful, or pwedeng may delay, or pwedeng may hassle, or blockage pagdating dito sa transactions na to, or sa pera na to, ano man tong related sa kabuhayan mo, sa career mo, sa negosyo, or kaperahan. Oo. Hindi ganun ka-good. Uy, book burning. May binabanggit dito about hindi pagkakaunawaan. Hindi nag-iimikan, hindi nag-uusap. Oo. Meron ditong parang nabubusalan nasi-sensor. Pag sinabi natin nasi-sensor, hindi niya masabi, ma-express yung dapat niya sabihin. Kasi parang pinagbabawalan or pinipigilan or hindi allowed, no? Alam mo 'yun? Meron ditong parang pinapatahimik, binubusalan, tinatakpan yung bibig. Meron something daw na makakancel, Libra. Merong situation na nakakapigil sa'yo or nakakasuffocate. Pag sinabi nating sinusunog, pinuputol na yung ugnayan, tinatapos na, sinira, parang ganun. May mga nasirang connections dito, relationship, family man yan, romantic or whatsoever. Merong mga bagay na nagsisimula uli kasi rewriting history, Libra. Yung tipong magsisimula uli ng panibagong buhay, panibagong chance, no? Oh, this is rewriting history, changing the narrative. So, nakikita ko ito. This is you, rewriting history or changing your narrative. Kung ano man itong mga babaguhin mo sa sarili mo, sa buhay mo, or sa connections mo. From now on, yun yung nafe-feel ko. Next, Scorpio. Bonus reading, pahabol reading mo para ngayong month end, pero kahit lumipas yung mga timing na binanggit ko, hindi mag-expire to, valid pa rin tong reading ko na to, Scorpio, kasi ito ay timeless reading. Kagaya ng lahat ng mga readings ko dito sa page ko or channel ko. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na yung mga nakasulat sa screen or sa description. So, meron kang Ace of Wands dito, which is fire sign energy. Pwedeng may Aries, Leo, Sagittarius energy na makaka-deal, or pwedeng mga energies mo lamang yan. Kung alam ninyo ang astrology, ako wala akong masyadong alam dyan. Pwede ring may Virgo.
Uy, meron na ditong ano ha. Makakalaya. Ayan, no, nabuksan yung posas. So, kumbaga, kung dati bawal, ngayon hindi na. Kung dati limitado yung kilos, ngayon hindi na. Magagawa na. Makakalaya na. Oh. Kung dati hindi mo wala kang magawa sa sarili mo, hindi mo man lang maipaglaban sarili mo, maprotektahan, madepensahan, ngayon meron na, may laban ka na. Scorpio. Kung dati kang stuck, disabled, ngayon hindi na eh. Okay? So at least nandun na uli yung nandun na uli yung nakakakilos ka na, magagawa mo na yung gusto mong gawin or dapat mong gawin. Or nakatakas ka na, no? Finally, nag-end na or nakalaya ka na dyan, no? So pwedeng ito ay ending or talagang literal lang na nakatakas ka, pwede rin naman. Okay? More on freedom yung nafe-feel ko. Ayan, no, makakapagsimula ka uli, Ace of Wands. Panibagong buhay, panibagong opportunity. Panibagong inspirasyon. Ayan, meron something dito na, ano mo yun eh, yung ipinupunla mo eh, nagsisimula ka uli eh. Okay, this could be start of a new adventure for you, new experience, no, in romantic, in business, or sa or sa ibang aspeto ng buhay mo. Okay? Sagittarius, ito yung bonus reading or pahabol reading para ngayong katapusan. Pero kahit lumipas yung mga panahon na yon, hindi ito mag-expire, valid pa rin tong reading na to kasi ito rin naman ay timeless reading kagaya ng lahat ng readings ko dito. Kung interesado ka sa private reading ko, Sagittarius, tignan mo na lang nasa screen or sa description. 8 of Wands, wow, movement. So, yung mga signs na meron dito, pwedeng energies mo lamang ito kung naiintindihan mo naman yung horoscope, astrology, or pwedeng may mga signs dito nakaka-deal ka na fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, or Scorpio, a water sign. Oy! So, nakikita ko, ang bilis. Ang bilis ng naging development netong tao na to sa buhay mo o ang bilis ng mga pangyayari sa inyong dalawa. Oh, this is a sexual kind of relationship. Kasi andyan yung intimacy, andyan yung sexual fulfillment, sensual pleasure, love affair. So, ayan ako. So, sana hindi ka ginawang escabeche nito. Kinaladkad sa third party situation, no? Meron ditong parang ang bilis maka first base. Di ko alam kung ikaw yan, ang bilis mo dito ang bilis mong mga diskarte or ang bilis nakuha or ang bilis ng mga pangyayari sa inyo. Noona nag-uusap lang kayo or noona nagkabanggaan lang kayo tapos biglang kamukat-mukat mo. May nangyari na. Alam mo yun? Parang ganun kabilis lahat ng pangyayari sa inyo nitong person na to. So yan, mga mabibilis na pangyayari na yan, hindi lang limited yan sa romantic connections or sexual connections mo, Sagittarius. Pwede rin naman yan related sa pagta-travel, sa career mo, sa negosyo mo. Pwede rin may kinalaman sa communication yan. Basta maraming activities, pagiging busy, maraming movement, or mabilis yung pag-usad ng mga bagay-bagay, yun ang sitwasyon. No? Okay? Yung iba sa inyo, pwede kayong, dahil sa sobrang bilis ng success ninyo, ng leveling up nyo, ng development ninyo dyan, pwedeng may mga naiinggit or maka-attract kayo ng mga intriga, chismis, alam mo na. Hindi naman nawawala yan, di ba? Capricorn, bonus reading mo or pahabol reading mo ngayong katapusan, pero kahit lumipas yung mga panahon na sinabi ko, valid pa rin naman tong reading na to, hindi to mag-expire kasi timeless reading to kagaya ng lahat ng mga timeless ng mga readings ko dito, Capricorn. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung nakasulat sa screen or sa description. Okay, Capricorn.
Meron ka 9 of Cups, kaso baliktad. Feeling, feeling unhappy, incomplete, hindi fulfilled. Parang merong feeling mo, may kulang sa buhay mo. Or meron kang kabiguan, no? Kumbaga, this is a wish na hindi natupad or hindi pa natutupad para sa'yo. So, it could be a disappointment. Okay? So, pwedeng you are dealing with water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. So, pwede rin namang may air signs dito, Gemini, Libra, Aquarius. No? Okay. O, merong mga binabanggit dito, teacher, lawyer, surgeon, journalist, chef. Kung yan yung isa sa mga professions mo or yung mga taong nakaka-deal mo or kung kakailanganin mo man ng serbisyo ng mga professionals na binanggit dyan. Okay? Or sino man yung ma-encounter mo na ganyan yung mga professions nila or linya nila. Ang masasabi ko lang, matalino to. Kung kalaban mo siya, mahirap kalaban, matalino, maraming connections, powerful. Ngayon, kung kapartner mo yan, romantiko hindi, edi maganda kasi ito ay taong analytic, rational, matalino siya eh. Maraming ideas to or palagi niyang, alam mo yun, palagi siyang nakakaisip ng solution sa problema niya. Or pwede namang energies mo lang yan kung wala namang ibang taong involved dito. Pero kung negative side ng person yung pinag-uusapan dito, yun nga, mahirap kalaban yan. Sarcastic, masakit magsalita, cold, critical, ayan. Controlling daw, o pwedeng hindi siya emotional kung jowa mo siya o kahit hindi mo jowa. Yung person na hindi, alam mo yun, hindi caring or ewan ko kung meron bang mga person na hindi lumuluha or parang hindi nasasaktan kasi nga hindi siya emotional. O pwede namang hindi lang siya expressive, no? Huwag naman natin agad i-judge, no? Depende na lang. So, general reading lang ito. Hindi ko alam kung tutugma. Kung ninyo lang yung nagre-relate sa inyo. Okay? Aquarius. Ito na yung pahabol reading mo para sa katapusan. Ito yung bonus reading mo. May mga mensahe dapat malaman. Pero kahit lumipas yung mga panahong binanggit ko, hindi naman mag-expire to kasi timeless reading tong reading ko na lahat ng mga readings ko dito ay timeless. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo yung nakalagay sa screen or sa description, Aquarius. Meron ka earth sign na energy dito, Taurus, Virgo, or Capricorn. Meron ba ditong architect, artist, someone na nagdo-drawing, nagpupuyat? O, baka ganyan eh. Palaging nakasubsub sa drawing board, sa table, or maraming mga books na binabasa, pwedeng lawyer, pwedeng student, or researcher, or literal na meron ka lang something na pinagpupuyatan or tinatapos dito na pinagkakaabalahan mo. This is pagiging busy, pagiging productive, or meron kang pinagkakadalubhasaan, minamaster. Pwedeng ito ay nagpapakadalubhasa ka, nag-upgrade ka pa ng skills mo. Kumbaga, gusto mo pang mag-level up, no? Pero nakikita ko lang dito na parang nakafocus yung attention mo dun sa bagay na yan, whether work yan or hindi. Kumbaga, bawat detalye binubusisi mo. Okay? At hindi mo titigilan to hanggat kaya mo hanggat hindi mo natatapos, no? Yun lang yung nakikita ko. At meron ditong pag-abroad, long distance travel, or kung meron ka mang ka-LDR dyan, o ka mag-anak na OFW, mahal sa buhay, or kung ikaw ito, nabalak mong magtrabaho abroad, mag-migrate, or may sasadyain ka doon, pwede namang leisurely travel lang. Basta meron ditong something na malayo magkalayo yung dalawang tao na yun. No? Or mahaba o matagal na pagdadaanan o pagbabiyahe. Okay?
Meron ding energy ng pag-angat, no? So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng progress yung kung ano man yung ginagawa mo. Yung tinututukan mo sa wakas, no? Hard work is paying off, no? Pwedeng ito ay sign na umaangat ka sa buhay o pwedeng nagle-level up yung career mo, yung skills mo, yung kaalaman mo, o yung connections mo. May mga bagay na iiwanan na. Ayan. Oo. Okay? Last but not least, si Pisces. Ito na yung iyong pahabol reading. Ngayong katapusan or bonus reading mo, Pisces. Ano yung mga dapat malaman, mensahe? Pero kahit lumipas yung mga timing na binanggit ko, hindi naman mag-expire tong reading ko, Pisces. Kasi lahat ng readings ko dito ay timeless. At kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung nakalagay sa description or sa screen. Meron kang the star, which is Aquarius energy. Aquarius. Wala ko alam sa astrology, ha? Huwag niyo ako i-bash. Sa tingin ko, pwedeng ito ay may kinalaman sa, technology, innovation, pag-i-evolve pagle-level up or mga discoveries, no? Mga something na parang pag-upgrade, like, bibili ka bagong phone, pwedeng ganun, bagong gadget, or meron ka na namang na-discover na bagong pagkakakitaan, or potential na pagkakakitaan, or bagong technology, no? Pwedeng ikaw ay tech geek. Ayan. So, meron something na kailangan mong i-upgrade na magagamit mo, kumbaga naaakma dito sa pangangailangan mo sa present situation na parang, and at the same time, parang medyo, medyo futuristic or mas advanced. Alam mo yun, ewan ko kung nagigets nyo yung gusto kong i-explain. Kasi parang advancement, technological advancement yun . So, pwedeng yung ninyo, magaling kayo pagdating sa mga, sa technology, gadgets, pwedeng ganyan yung profession ninyo, no? Or yung mga taong nakakasalamuha ninyo, or pwedeng yun yung gusto mong field na aralin, no? Sa electronics and communications, sa technology, mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung may a-attendan kang mga events dito, convention, seminars, kasi meron ditong mga or pwedeng makaka-receive ka ng award, no? Meron dito kasing dapat ipag-celebrate, pwedeng promotion, birthday, award ceremony, anniversary, or graduation. Kumbaga, itong event na to ay pinagdiriwang para sa'yo. Kasi siguro meron kang, pwedeng sa opisina yan o kahit sa family mo. Basta merong sinaselebrate dito. Ano man ang occasion. Reunion man yan, kasalan, whatever. May seremonya. May seremonya kang aatenan o pupuntahan. Maraming tao, socializing, bonding, ayan. Basta may gathering Pero merong something dito, Pisces, na siguro kung ano man itong wini-wish mo, pwedeng hindi pa talaga ubra ngayon. Pero huwag ka namang mawalan ng pag-asa. Hindi naman ibig sabihin yan, hindi naman ibig sabihin na hindi na talaga, na imposible na talaga. Okay? Wala naman kasing bagay na imposible as long as matindi yung faith natin, yung pangarap natin, hindi tayo sumusuko. Dapat laging positive lang. Pero sa ngayon, hindi mo muna siguro to maa-achieve or hindi mo na may ibibigay sa'yo yung kahilingan mo na yan kung ano man yan. Okay? So, yan lang yung mga nahugot kong energies dito sa inyong bonus reading o pahabol reading ngayong katapusan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-drop by para manood ng readings ko. Don't forget to subscribe, like, follow kung bago po kayo. Pa-share na rin po itong ating reading. Malaking tulong po yun. Take care, babush!
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.